sa ating lahat. So, buksan niyo pa yung mga Bible sa Book of James. So, ating pong pagpapatuloy ang ating pag-aaral sa Book of James. So, tayo po last time ay natapos sa verse 5. Ayan, anong inyong mga natatandaan sa aming mga binahagi sa inyo? Ano ba kayo natatandaan? So, ano daw po ang tawag sa pananampalataya na walang gawa? Patay daw po. May tuturing na patay po yung kanilang pananampalataya. Ano? Sabi nga po ay parang mas mabuti pa ata na hindi ka mananampalataya. Kasi sa ikaw ay mananampalataya pero patay naman yung pananampalataya. Pero kung ito pong ating isipin, walang mas mabuti sa dalawa. Nako. So, kung tayo mananampalataya, kailangan po natin ipakita na ating pananampalataya ay tayo. So, sabi po dun sa bandang huli ng verse 5, sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi daw po nanunumbat. Ito po yung napag-usapan na natin last time. So, ito po ay dinagdag ni Santiago dahil baka ang sino man daw po ay patakot na lumapit sa Diyos. Kaya sinabi niya, sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. Dahil, naranasan niyo na bang manghingi? Manghingi sa inyong kapwa? Anong hiningi? Pagkain. May narinig po ba kayo sa kanila? Minsan may naririnig tayo. Na. So, ganun din ako pag kami nanghihingi. Kay Lara. Lagi ko sa kutay wala na. Pinawabiro lang. So, ganun po ano. Kapag po tayo ay sa totoong buhay, ay kapag tayo ay nangihingi sa ating mga kapwa, madalas ay meron po tayong naririnig. Pero sinabi po dito ni Santiago sa verse 5, ayan, humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. Sabi po, ay sapagkat kung minsan na tayong pinagpala ng Diyos, kung pinagpala na tayo ng Diyos noon, ay hindi ibig sabihin na hanggang doon na lamang yung kanyang pagpapala na ating matatanggap mula sa Kanya. Dahil ang pagpapala ng Diyos para sa atin ay walang katapusan at wala ding limitasyon. So yun po ay para sa atin lahat. Kung iniisip natin na tayo nag-test na ako ni God kahapon, baka hindi niya naka-test muna ngayon. Hindi po gano'n. No. Dahil ang ating Diyos ay hindi po na natatapos yung kanyang pagpapala, so yun po ay walang hangganan. Sabi nga po ay ang pag-alam sa kabutihang loob ng Diyos na hindi niya tayo inahamak at naghihinanakit sa ating paghingi ng karunungan. So hindi katulad na kapag tayo nanghingi sa ating kapwa, kapag meron tayong masamang pinagdaanan sa kanila, binigyan nila tayo kaso ay hindi natin kita tayo kaya yung bumubulong-bulong sa ating dito. No. Ganun yung ating natatanggap minsan kapag tayo ay may hinihingi sa ating kapwa. Pero hindi naman lahat. Subukan nyo humingi sa akin. Wala naman ako ibibigay dito kaya wala akong sabihin sa inyo. So, ganun ba na? Wala akong maisip na nagbigay sa akin na humingi ako na may sinabi sa akin. Kasi minsan lang din man ako manghingi. Kaya sabi nga, kapag tayo hihingi po sa Panginoon, kayo matatakot. Dahil kapag tayo humingi sa Panginoon, hindi siya manunumbat sa ating hinihingi.
At ayan, habang inaalam daw nga po natin kabutihang loob ng Diyos na hindi niya tayo hinahamak ni minsan. At hindi man lang din siya naghihinanakit para sa paghingi natin ng karunungan mula sa Kanya. Sabi po, dapat ito ay magtulak sa atin na magtanong at kausapin ang Diyos. No? Kausapin daw po siya ng mas madalas dahil naiintindihan natin na siya ang Diyos na may bukas na palad. So, bukas po ang kanyang mga palad para sa atin sa tuwing tayo ay lalapit sa Kanya. Hindi po siya yung Diyos na may mga nakatikong na palad. Kaya huwag niyo ding isipin ang pagpapala ng Panginoon ay natatapos sa isang araw lang. Dahil baka nga sa loob ng maghapon, hindi lang 10 beses tayo pinagpapala ng Panginoon. Isipin nyo na lang ilang beses kayo humihinga sa loob ng isang araw. So, bawat paghinga, ito po ay mituturing nating blessing mula sa Panginoon. Dahil yung ating hangin na nilalanghap ay libre. Libre pa rin. Huwag naman sana darating yung araw na pati paghinga ay may bayad. Baka nangyayari na sa atin. Yung mag-aangkin ng hangin. Yan. Sabi ko, kapag gusto natin ng karunungan, ang lugar kung saan ito magsisimula at magtatapos ay ang wala niyo ba kung saan? So, sa Biblia. Dahil ang Biblia, ito po ay naglalaman ng salita ng Diyos. Yan, at huwag po natin kalilimutan na ang tunay na karunungan ay palaging naaayon sa salita ng Diyos. So, maraming bagay matututunan natin din sa mundo na habang iniisip ko kagabi, kaya yung mga bagay na hindi nagmula sa mundo. Dahil unang-una, ang pagkarapintero ay halos ay nasa Biblia din. Kung paano si Noah ay gumawa ng arko. So, yun ay hindi magagawa ng isang tao na hindi nag-iisip. So, ibig sabihin, meron siyang skill pagdating sa pagkakarpintero. At pati na rin ang panggagamot. No, kasi mong Panginoon Jesus pa nga nagpapagaling eh. So, ibig sabihin siya sa manggagamot. Ano pa? Basta maraming bagay na kung nais natin matutunan, at lalo na po yung katotohanan. Kung yun yung ating gustong malaman, kailangan natin basahin ang Biblia. Dahil ito yung pinakamahalaga sa lahat. Dahil ito ay salita ng Diyos na Kanyang binigay sa atin upang ating naman pag-aralan at nang makilala po natin siya ng lubos. Kaya na tayo nag-aaral ng ganito. Dahil hindi pa natin alam kung ano lahat yung katangian ng Diyos. Kaya salamat sa Kanyang mga salita na binigay sa akin. Sabi po dito, ang salita dito sa verse 5, na yung po humingi sa Diyos na ibibigay ang sagana sa lahat at hindi na nanumbag. Kaya sabi ko, at ito ay ibibigay sa Kanya. Kumbaga, ang mga salita pong ito ay nagpapahiwatig ng pagpapakumbaba para sa paglapit sa Diyos. Dahil hindi po sinabi na bumili siya. O hindi din sinabi na basta na lamang kumuha sa Diyos ng karunungan. O hindi din po sinabi na kitain daw po ito mula sa Diyos. So hindi po ganon. Nararapat na magtanong o humingin siya sa Diyos. Kumbaga, ito po ay katulad ng salita ng isang pulubi. So pagka tayo po ba ay nakakakita ng pulubi, o kung may lumalapit sa ating pulubi, ano po sinasabi nito sa atin? Pahingin, no? Kuya, pahingin barya. Kung wala ay buo na lang. Sinabi ko, ako buo eh, ipanuklay naman po kami. So yan, ang katulad po ng mga pulubi, kapag sila ay lumalapit sa atin, sila po ay humihingi. So ganun din kung paano tayo ay hihingi ng karunungan mula sa Panginoon. Kung kinakailangan natin magmakawa, kailangan po natin yung gawin.
No? Isipin natin tayo ay parang mga pulubi sa paghingi ng ating pangangailangan mula sa Panginoon, lalo na po pagdating sa karunungan. Dahil ang karunungan ay ating hinihiling sa Panginoon ay hindi niya ito basta ibibigay. What happened? Ayan, matay. Sabi po ay nararapat na magtanong o humiling siya sa Diyos. Ito ay salita katulad ng salita ng pulubi. Nang humingi ng limos. Kaya naman tayo ay humingi tayo sa Diyos gaya ng kung paano ang mga pulubi ay nangihingi sa lansangan. Sabi po, at bibigyan ka ng Diyos ng higit na sagana kaysa ibinibigay mo sa mga tubha o sa may hirap. O kapag tayo ay nagbigay sa pulubi, kung gagawin natin yun kung paano sila humingi sa atin, at kung gagawin natin yun sa pamamagitan natin paghingi sa Panginoon, mas kayo na mas marami pa yung inyong matatanggap. At sa kabila po nun, dapat ay aminin natin na wala tayo kakayahan. Hindi yung tayo na yung nangihingi, tayo pa yung matapang. Parang tayo pa rin yung mataas. Panginoon, bigyan mo ako nito. Kung hindi ko gagawin ito. Parang gano'n. Hindi po dapat gano'n dahil ang tinuturo sa atin ng Biblia ay kung tayo ilalapit sa Diyos, dapat marunong tayo magpakumbaba. Kailangan marunong tayo umamin na hindi natin kaya. Ayan. Dapat po marunong tayo na ibaba yung ating sarili dahil hindi ko naman sinasabing number one na problema yun ng tao, yung pagbababa ng kanyang sarili o yung pride. No. So may mga tao na yan ang problema. Ayaw nilang tanggapin na sila ay mali, ayaw nilang sila ay tinatama. Gusto nila sila ay yung palaging tama. Ayan, sabi po sa verse 6, ngunit humingi siya na may pananampalataya. Yan, ang ating kahilingan para sa karunungan ay dapat gawin tulad ng iba pa nating kahilingan. So yun po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hilingin po natin sa pananampalataya ng walang pag-aalinlangan sa kakayahan ng Diyos o pagnanais na ibigay sa atin ang kaniyang karunungan. Dahil kung basta na lamang po tayo hiling sa Diyos at hindi tayo naniniwala na ibibigay ng Diyos yung ating hinihiling, ay tayo po ay nag-aalinlangan. At kung tayo nag-aalinlangan, sa palagay nyo, tutupatin kaya ng Diyos ang ating mga kahilingan sa Kanya. So, katulad nga po ng ating pinag-aaralan sa Genesis, inabot nga po ng 25 years bago si Sarah ay nagkaanak. So, ang Panginoon ay nangako kay Abraham nung siya ay 75 years old pa lang. Pero kahit ganun pa man, kahit pag-aano matagal ang lumipas, yung pangako ng Diyos ay sa niya pa rin po tutuparin. Kaya, dapat po natin laging basahin ang mga salita ng Diyos mula sa Biblia upang malaman pa natin kung ano pa ba yung mga pangako na ibinigay ng Diyos na pwede din natin patanggap o pwede din natin panghawakan para tayo ay maging matatag sa hamon ng ating mga buhay. Ayan, sabi po, napansin natin na ating mapapansin na hindi lamang dapat dumating ang isang tao na may pananampalataya, kundi kailangan ding humingi ng may pananampalataya. Medyo magulo na. Sabi po, at dito nabibigo ang mga panalangin ng maraming tao. Sabi po ni Spurgeon, alam nyo, mahal mga kaibigan, na mayroong paraan ng pagdarasal
kung saan wala kayong hinihiling at makukuha ninyo ito. Dahil kung tayo po'y magdadasal sa Panginoon at hihingi, kung tayo may hihingin, sabihin na natin tayo may pananampalataya. Tapos tayo ay nagdasal sa Panginoon. Panginoon, gusto ko po ng bahay at lupa. Ganun lang tayo nadalangin. Pero hindi natin hindi natin ipinakita at pinaramdam sa Panginoon na meron tayong pananampalataya. Kumbaga parang masabi lang na tayo mananampalataya. Pero hindi naman natin sinasabuhay at hindi din natin sinasaisip sa lahat ng oras, lalo na kapag tayo ay hihingi sa Diyos. So napakahalaga po na kapag tayo ay mananalangin at kakausapin ng Diyos, lalo na po kung tayo may hihingin. So kailangan po tayo humingi ng may pananampalataya. Dahil hindi po niya inibibigay. Kapag kita niya, at dahil alam niya ang lahat, alam ng Panginoon kung gaano nang kalaki yung ating pananampalataya. Pero kung tayo hihingi sa Kanya na tayo ay bilang isa lang mananampalataya, ay nakakalungkot po na isipin na baka tayo ay hindi pagbigyan ng Panginoon sa ating hinihingi sa Kanya. Sabi nga po, at dito nabigo ang mga panalangin ng maraming tao dahil sila nga ay basta na lamang nagdarasal. Hindi nila naisip na kapag sila ay magdarasal, kailangan nila ng matinding pananampalataya. So, kailangan nilang maniwala na yung kanilang hinihingi sa Diyos ay ibibigay ng Diyos. Kahit paabutin ng ilang taon, hindi dapat mainip at hindi din dapat magalit. No, dahil maraming tao humihiling sa Diyos, Panginoon, ang tagal naman. Hindi na po ako. Wala na kami paggagamitan ng aming hinihiling, hindi pa rin binibigay. So, kailangan nating lawakan ang ating pangunawa at ang ating pagtitiis. Dahil baka naman ng Panginoon may dahilan kung bakit hindi niya binibigay sa atin yun. Dahil walang nakakaalam kung anong mas makakabuti sa atin. Yan sabi po ay, sa verse 6, ngunit humingi siya ng may pananampalataya nang walang anumang pag-aalinlangan. Yan, ito pa po yung isa. Nang walang pag-aalinlangan, dahil huwag lang po natin isipin na ang taong tatanggap o huwag natin isipin na ang taong iyon natatanggap siya ng anuman mula sa Panginoon. Dahil nga, sabi ko kanina, kung tayo ay nag-aalinlangan o nagdududa sa kakayahan ng Diyos kapag tayo ay hinihiling sa Kanya, ay ang tao kung nananalangin sa ganung paraan ay hindi makakatanggap ng kahit ano mula sa Panginoon. Unang yung pananampalataya eh. So kailangan kapag po tayo humihingi, dapat po buong-buo yung ating pananampalataya at paniniwala na ibibigay yun ng Diyos sa atin. Mahirap yung gawin, sa totoo lang. Dahil marami ding bagay ang nagiging hadlang. Sabi po, nag-aalinlangan at kulang sa pananampalataya ay hindi dapat umasa ng anuman mula sa Panginoon. At ang kawalan ng pananampalataya at lalo na po yung pagtitiwala sa Diyos, na ito ay nagpapakita rin na tayo ay walang pundasyon. So tayo po ay matuturing na hindi matatag sa lahat. Sa lahat ng ating mga lakad. Yan. Kaya sabi nga po dito sa verse 6, sapagkat iyong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. So, kumbaga, may tuturing po na walang direksyon. Sabi, tulad ng alon ng dagat na itinutulak at inihahagis daw pa ng hangin. Ang taong hindi lubos na nahihikaya na kung humingi siya sa Diyos, ay tatanggap siya
ay ito daw po ay may tuturing na para siyang alon ng dagat. Siya ay nasa isang kalagayan na ng patuloy na pagkabalisa, itinutulak siya ng hangin at itinataboy. May pagkakataon na siya ay makakabangon dahil sa pag-asa, pero pagkatapos nun ay lulubog naman siya dahil sa kawalan niya ng pag-asa. Kapag sinabi pong alon, yun po ay pabago-bago. Nakita mo kayo ng alon? Kaya nakita na ako sa libro. So yeah, kung ating pong pagmamasdan ng alon sa malapitan, makikita natin na ang alon ay hindi magkakapareho. Merong maliit, merong namang sobrang laki. So yun ay dahil din sa hangin. So kung bakit nga nagkakahalos sa dagat, dahil po yun sa hangin. Tinutulak lamang yun ang hangin. Alam niyo ba yun? At kapag umaga, mahina ang hangin, makikita niyo ang dagat ay kalmado. Wala po siyang masyadong alon. So ganun din yung mga taong nag-aalinlangan. So sila po ay tulad ng alon sa dagat. Ayan, sabi nga po, sila ay bumabangon minsan sa pag-asa. Pero minsan sila ay lumulubog din dahil naman sa kawalan nila ng pag-asa. Dahil kung sa dagat, kung wala mong hangin, walang alon. So ganun din sa tao, kumbaga. Kung hindi kahihipan ng hangin, hindi ka gagalaw. Parang wala pong patutunguhan ang buhay. Ayan. Kaya ginamit ko dito sa verse 6, ang alon ng dagat. Ito po ay isang naaayon na paglalarawan ng isang hinahadlangan ng kawalan ng paniniwala at hindi kinakailangan pagdududa. Dito po natin may hambing ang isang taong mahina yung paniniwala at palagi na lamang nagdududa. So sila yung mga taong parang katulad lamang ng alon ng dagat. Ayan, sabi ko dito, ang alon daw po ng dagat ay walang pahinga. Gayon din yung mga tao nagdududa. Minsan, ganoon din ako. Kapag ako ay may ginawa, lalo na kapag ako ay may pinupuntahan, naalala ko na kung ngayon tatrabaho pa. Dahil ang aking motor ko ay palagi kong iniiwan sa likod ng lima, kumbaga sa parkingan. Sa tuwing iiwanan ko ang aking motor at ako'y nakalayo na, ako'y nagdadalawang isip, ako'y nagdududa, napatay ko ba ang gas? Kasi pag hindi ko pinatay ang gas na yan, ay mauubos sa maghapon. Tutuloy yan, tutuloy. Hindi siya katulad ng ibang motor na kapag iniwan nyo ay safe, dahil pag naiwan nyo, naka-on yung pinaka-gripo niya. Pero yung motor ko po ay iba. Palagi na lang, sa araw-araw na lamang po ay ako ay nagdududa sa tuwing iiwan ko. Kumbaga parang wala akong tiwala sa aking sarili. Na pinatay ko ba? Kung pinatay ko ba o hindi. So kahit minsan malayo nga, kapag ako ay hindi mapalagay, bumabalik talaga, layo nung nakakin. Siguro po yung mga ito at saka doon kinaglen. Minsan, ganun kalayo nang nalalap ko, tapos babalik pa rin ako. Meron akong pagdududa sa aking sarili. So sabi ko, ang alon ng dagat ay walang pahinga. So sa umaga, may alon pa rin. At habang tumatanghali at tumagabi, kapag lumalakas ang hangin, ang alon po ay palakas at palakas. At sila ay walang tigil. So yun, ang alon ng dagat ay walang pahinga at yun din nga ang mga nagdududa. Sabi pa po, ang alon ng dagat ay hindi matatag. Dahil minsan kahit malakas ang alon, hindi naman yung sobrang lakas. Dahil kapag masama ang panahon, hindi po ay pinipigilan na bumiyahe ang mga barko. Pero minsan, kapag hindi naman kalakasan, meron pa rin mga barko na hindi pinapayagang bumiyahe. Pero merong
ilan na lalo na yung narinig ko lang yung super subway. Kahit maalo na i-diretso lang. Mabilis din. Kaya kaya niyang lampasan yung mga alon. Kaya naman may tuturing natin na mga alon ay hindi po matatag. Kung ang alon ay hindi matatag, ganun din ang mga tao nagdududa. Dahil sila nga ay katulad ng para silang alon, sila din po ay hindi matatag. Yan, ang alon daw po ng dagat ay hinihimok ng hangin. O kumbaga hangin yung nagpapagalaw. So, ganun din yung mga taong nagdududa. Parang sumusunod na lamang sila sa daloy. No? Ayan, at ang alon po ng dagat ay may kakayahan magwasak. Kaya nga hindi pinapabiyahe ang mga barko eh. Dahil kapag sobrang lakas ng alon, maaaring makapagpataog ito ng barko o ng bangka. Ayan, at ganun din po ang nagdududa. Dahil kung sa sobrang pagdududa ng tao, madalas sila ay nakakapatay. Lalo na sa mga mag-partner. No, kapag po mayroong pagdududa sa isa't isa, minsan nagkakasakitan. Kaya minsan nasasaktan din po ako. Hindi naman. Aking mga asawa yung mabait. Ang masakit lamang po sa na ginagawa niya sa akin ay tingin. Okay, naikot pa yung mata. So minsan, yan po ang kapagkatawa din ay nagdududa. So marami po tayong mga bagay na hindi maganda na atin pong magagawa. So para lamang po tayong katulad ng mga alon. Dahil kung walang alon, sa mga rides nga ay umiikot ng chat ko eh, doon pa kaya sa barko. Ayan, sabi po sa basahin ko po mula verse 7 hanggang 8. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya ay tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. At verse 8, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kaniyang mga lakad. So, sabi po, isang taong may dalawang akala o isip. So, hindi po matatag sa lahat ng kaniyang mga paraan ang ganong tao. O yung palaging nag-aalinlangan. Ang magtanong sa Diyos, ngunit ang magtanong sa Kanya sa paraang may pag-aalinlangan ay nagpapakita na tayo ay may dalawang pag-iisip o dalawang akala. Dahil una, kapag tayo ay tingin sa Diyos, kung tayo ay mahina, kung mahina yung ating pananampalataya, ang una natin iisipin, baka hindi ito pa rin ang Diyos sa aking buhay. Pero para tayo ay kumalma, isipin natin, ay, ito pa rin ang Diyos sa aking buhay. So, ganun po yung mga taong may dalawang isip. Palagi silang may pag-aalinlangan. At yun po, sabi dito nga sa Biblia, yun ay hindi po maganda. Dahil sabi po sa verse 7, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya tatanggap ng anumang bagay. Anumang bagay sa Panginoon. Kaya kung palagi tayong nagdadalawang isip kapag tayo ay nananalangin, ang dapat po natin gawin, tayo ay manalangin ng may buong pananampalataya. At hindi yung may dalawang isip. Dahil sabi po, kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo kailanman magtatanong.
kapag may nangyayari na sa atin, di ba tayo magtatanong sa Diyos, Panginoon, bakit po ito nangyayari sa akin? Siyempre, hindi naman tayo literal na sasagutin ng Panginoon. Tamad ka kasi. No? Para malaman po natin ang sagot, siyempre, kailangan po natin magbasa ng salita ng Diyos. Kung nais natin mangusap ang Diyos sa atin, yun po ay sa pamamagitan ng kanyang salita na ibinigay niya sa atin. Dahil halos nandito na lahat ng kailangan natin malaman. Kailangan natin malaman upang tayo naman ay maligtas. Yan, sabi ko, kung wala tayong kawalan ng pananampalataya, ay wala din tayong pagdududa. At ang pagiging nasa gitna ng pananampalataya at kawalan ng pananampalataya ay ang pagiging may dalawang akala o dalawang pag-iisip. Sabi malalag na. Hindi ko bulong isipin. So kung ikaw sabi ko ay pagiging nasa gitna sa pagitan ng pananampalataya at kawalan ng pananampalataya ay ang pagiging may dalawang isip. Katulad na kapag tayo tinatanong minsan ating mga kaibigan, kapag tayo may bibilhin, kumbaga, sabi, gusto mo ba yan? Teka lang, nagdadalawang isip pa ako. Kung bibilhin ko ba o hindi. So parang ganun din po. Kung wala tayong ang pagiging nasa gitna ng pagitan ng pananampalataya at kawalan ng pananampalataya ay ang pagiging may dalawang isip. Ayan, may binanggit po si Hiebert. Ayon daw po kay Hiebert, ang dalawang isip ay literal na may dalawang kaluluwa. Ayan, kung may dalawa daw tayo pag-iisip, ibig sabihin meron tayo dalawang kaluluwa. So, ang taong may dalawang kaluluwa, na ang isa ay para sa lupa at ang isa ay para naman sa langit. So, siya po ay nagnanais na matiyak ang parehong mundo. Dahil hindi niya isusuko ang mundo at nasusuklang siyang palayain ang langit. So, ganun po yung mga tao may dalawang pag-iisip. Sabi nga po ni Herbert, meron din dalawang kaluluwa. O kung hindi man dalawang kaluluwa, hati yung kanyang kaluluwa. Pero kapag siya'y namatay, kung ganun ang kanyang kalagayan, hindi pa rin siya makakapunta sa langit. Dahil kung tayo nga po ay maglilingkod at mananampalataya sa Panginoon, sabi ko po kanina dapat ay buo yung ating pananampalataya. Ayan, meron pong isang taong nagsabi kay Jesus sa libro ng Marcos o sa Mark chapter 9 verse 24. Ang lalaki pong ito ay nagsabi kay Jesus. Sabi po niya, Panginoon, sumasampalataya ako. Tulungan mo ang kawalan ko ng paniniwala. Ayan, ang lalaki pong ito ay hindi isang tao na may dalawang isip. Dahil nais niyang maniwala at ipinahayag niya ang kanyang paniniwala. So, mahina ang kanyang pananampalataya, ngunit hindi ito nabahiran ng dalawang o hindi natin masasabi na siya ay may dalawang isip o nagdalawang isip. Dahil gusto niyang siya itulungan ni Jesus. So, ganun din pagka po tayo ay nag-aalin naman. So, marami talagang bagay na habang tayo ay nabubuhay, hindi po natin naiiwasan. Palagi tayong
nagdududa. Kaya naman, kapag po tayo ay nasa ganung kalagayan, ang kailangan po natin gawin ay tayo po ay magpakumbaba. At umamin tayo sa harap ng Diyos. Walang nakakahiya doon. So nakakahiya minsan nakakahiya ang lumapit sa mga tao dahil nga tayo ay madalas meron tayong maririnig. Pero kapag sa Diyos tayo lumapit, umasa kayo na wala tayong maririnig na kahit ano. Pero nakakatakot din naman yung kapag tayo ay nakikipag-usap sa Diyos at para din naman wala tayong naririnig. Baka dahil wala tayong naririnig dahil yung ating pananampalataya ay patay. No, isa pa po yun. Hindi po ibig sabihin sa lahat ng oras na silence means yes. Kailangan po natin din kilalanin ng mabuti ang ating mga sarili. Kung tunay ba yung ating pananampalataya at kung napapanatili ba natin ito na buhay. Yun naman po mula verse 9 hanggang 11. Ito naman po ang pagpapalakas ng loob para sa mga naapektuhan ng mga pagsubok. Basahin pong verse 9. Datapwat mga kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan. At ang mayaman, dahil sa siya'y pinababa, sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Sapagkat sumisikat ang araw na may hangin na kasusunog, at naluluoy ang damo, at nalalagas ang bulaklak nito, at nawawala ang karigitan ng kanyang anyo. Gayon din naman ang taong mayaman na malalaman at malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Ang magmapuri ang may mababang kapalaran. Dahil kung gaano po karapat dapat na magalak ang mababa kapag sila ay itinaas ng Diyos, ganoon din nararapat ganun din po na nararapat o ngunit higit na mahirap para sa mataas o mayaman na magala kapag siya ay dinala sa kahihiyan ng mga pagsubok. Dahil kumbaga ang taong mahirap kapag yan po ay binigyan kahit kaunti lang ay tuwang-tuwa na. Ano po? Pero ang mayaman, kapag sila ay inyong binigyan ng kaunti, ano po sa palagay nyo ang magiging reaksyon nila? Matutuwa ba sila? Sabihin, bakit ito lang? Sabihin niya, ay kaya din namin itong bilhin. Tapos ito lang yung bibigay sa amin. Hindi nila, madalas, hindi naman namin sinasabi. Hindi sinasabi na lahat ng mayaman ay gano'n ang ugali. Pero, dahil nga sa mga blessing na dumarating sa kanilang buhay, at hindi naman lahat ng blessing ay nanggagaling mula sa Diyos. Kaya sabi nga, kaya din tayong i-bless ni Satan. Kaya si Satan na i-bless tayo kahit sa pamamagitan ng pera. At paano naman natin malalaman na hindi yun ang galing sa Diyos? Kapag tayo po ay bulag na sa pera. Hindi na natin pinapahalaga na natin sa ating mga paligid. Makikita natin yung sa isang tao na siya ay na-bless hindi dahil sa Panginoon. Kahit sabihin natin marami siyang pera. Hindi ibig sabihin na Diyos ang nag-bless sa kanya. Kung gano'n naman ang kanyang pag-uugali. Dahil pwedeng gawin yun ni Satanas sa atin para tayo ay bulagin mula sa katotohanan. Kaya kadalasan, kahit pa sila ay makaramdam, lalo na makatanggap
ng maliliit na bagay ay hindi nila kayang magpasalamat. Pero ibigay mo ito sa taong walang-wala o sa taong mahirap, makatanggap ng konti ay sobra-sobra naman ang pagpasalamat. Ako ay para sa mataas o sa mayaman na magalak kapag sila ay dinala sa kahihiyan ng mga pagsubok. Na napakahirap para sa kanila na maging masaya dahil sa kabila ng kanilang pagiging komportable sa buhay, kapag may nangyayari sa kanilang hindi maganda, hindi nila matanggap. Pag sila ay sinusubok ng pagkakataon o sinusubok ng Panginoon, hindi nila kayang magbigay ng papuri sa Diyos. Yan, sabi po sa verse 10, at ang mayaman dahil sa siya ay pinababa sapagkat siya ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Dahil hindi po ibig sabihin porket mayaman siya ngayon, hindi naman habang buhay siya ay mayaman. Paano nalaman na kung sila ay yumaman dahil sa pagtaya nila sa loto? Instant yung kung kanilang pagyaman. Pero kung hindi sila marunong, at alam natin na yung tulad niyang loto, yan po isang sugal. Kaya tinuturo nga sa atin na huwag tayong susugal ng pera sa mga ganyang bagay. Dahil kahit pa po gano'ng kalaki yung ating matanggap mula diyan, ay hindi po ito karapat-dapat. Nangal mula sa Diyos. Dahil ang pagsusugal ay masama. Kung ang isang tao na magkakaroon ng maraming kayamanan, hindi naman ibig sabihin sa lahat ng oras siya ay mayaman. Dahil isipin natin kapag siya po ay namatay, lahat naman ng kanyang mga kayamanan hindi niya madadala. Sabi nga po ni Job, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Kaya siya ay hubad muling babalik kapag siya naman ay ginawa ng Panginoon. So, lahat ng bagay dito sa mundo ay hindi po natin madadala kapag tayo ay namatay. So, yung pagiging mayaman, sandali lang yan. Dahil kung bigla tayong mamatay, walang mayaman o mahirap sa paningin ng Panginoon. Kaya sabi po sa verse 10, ang mayaman dahil sa siya ay pinababa, sapagkat siya ay lilipas, na gaya ng bulaklak naman ng damo, na sa una lamang magandang tingnan. Pero kung yung mayaman na yun ay nakararanas ng maraming pagsubok, katulad na lang ng sinabi ko dito sa verse 11, sapagkat sumisikat ang araw na may hangin, nakakasunog, at nakaluluoy ng damo. So, ibig sabihin po na nakakaluoy, nakakalantad. So, dahil sa mga pagsubok, ang mga mayaman na yun ay unti-unting nalalanta. Hindi ko silang nawawalan ng lakas ng loob. At kaya sabi ko po, at nangalalagas ang bulaklak nito. Kung ano yung nagpapaganda sa kanila, ay posible po yung mawala. Wala ang kamikitan ng kaniyang anyo. So yun din naman ang tao mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Dahil kung ang isang tao mayaman ay aalisan mo ng pera, talagang manghihina yan. Dahil kahit pa man sa totoong buhay, marami pong bagay na nagagawa ang pera. Kapag alam natin mayaman, ang una natin iniisip, maganda ang buhay. Kumbaga, madali ang kanilang buhay. Hindi po madali na madali silang mamatay. Kumbaga, yung mga katulad na lamang ng paghugas ng pinggan, hindi
nila kailangan gawin pa. Dahil sa sila may pera, kaya nilang kumuha ng tagapaglas. O kapag mayaman, ay madali ang kanilang o maalwan, kumbaga, yung kanilang pamumuhay. Pero sabi ko nga po, hindi po sa lahat ng oras ay ganyan ang mayayaman. Paano na lang kung, yun nga, dumating sa punto na mabubusan sila ng pera. Palagay yung mga pagbugas kaya sila ng pinggan kung hindi naman nila yung naranasan. Dahil nga sila ay may mga kasambahay, mga KB. Lalo na yung mga bata lumaki sa mayamang pamilya. Na hindi man lamang nakakaranas ng hirap sa buhay. Sila po yung mga tao na kapag iniwalay nyo sa kanilang mga pamilya na malayo sa kayamanan, sa kanilang kayamanan, sila yung mga tao hindi mabubugay ng matagal. O ganun din, kapag po ang mga mayaman ay naubusan ng supply ng kanilang pera, sigurado yung kanilang panghihina ay dadating sa kanila. Kaya naman, kahit ang magpuri sa Panginoon ay hindi po nila magagawa. Kaya kapag kayo biglang imaman, huwag kayong makakalipon sa Diyos. Pero, tingin ko, marami kasing mga mananampalataya ang hindi talaga yumayaman. Dahil nga po, hindi po kasi natin lubusan na nalalaman kung gaano ba talaga ang may lulubo sa atin ng pera. Pwedeng sabihin natin ngayon na nagtitiwala ako kay Jesus, na ako'y kanyang tinubos, lumakita ng kanyang dugo. Kaya lang baka pag may 1 million sa ating harapan, makalimutan na natin siya. So, hindi niyo po yun masasabi. Hindi niyo po pwedeng pagkatiwalaan lalo lang inyong mga sarili. Dahil nga po, ang sabi ay gusto ng Espiritu, ngunit mahina naman yung laman. So, kung palaging nadadaig ng laman ng Espiritu, ay palagi po tayong magiging sa lahat ng ating gagawin. At maraming mananampalataya na hindi pinapayaman ay para hindi sila makalimutan ng Diyos. Nagbibigay naman ng biyaya ang Panginoon lalo sa mga mananampalataya. Pero yung kanyang binibigay, salamat at sapat lang. So yun. Ngayon po, tayo po ay nakabot naman sa verse 11. Matahan po kanyang. Itutuloy ulit natin. Ayan, konti na lang naman pala dito. Kaya nga, pagdating po sa karunungan, ang libro ng James, ang may tuturing na Proverbs ng New Testament. Dahil marami pong bagay ang itinuturo sa atin kung ating babasahin man ang Proverbs.